Tikman natin ang siopaw ng Japan. Ang tawag dito ay nikuman. Kapag kumakain silang siopaw dito, hindi sila nagsosos. Namiss ko talaga yung ganitong texture ng dough. Pag binuksan mo to parang bola-bola yung laman pero napakasarap. Pero ang nakakabilib dito sa Japan, meron silang matamis na siopaw. Black sesame na siopaw ang tawag dito. Ang tawag sa siopaw ay nikuman. Ito ay koshian-man. Meron din silang pizza man. Lahat tunog superhero kasi may man sa dulo pero napakasarap niya talaga. Ito paborito ng misis ko. Sinimulan ko na yung araw sa workout. Napakagandang weather kasi sobrang maulan this past few days. Ramdam ko talaga na kapag umaga nag-workout ay nakakapanghina. Pagkatapos ko mag-workout, syempre flex ng taba. Drive na papuntang school, napakaganda ng weather. Sa vacant ko nag-aral na ako agad ng Japanese. Grammar pala yung titirahin ko ngayon. Mas madali siya kaysa mag-aral ng kanji. May enough time pa para mag-trade at mag-journal. After ng ilang classes, sobrang nagutom talaga ako kaya nag-lunch na rin ako. Tinapay, pasta, karne at gatas. Suwabing-suwabing sarap. Bago ako umuwi, dumaan ako sa second hand shop. Dahil sobrang lapit nito sa school ko, palagi ko itong binibisita. At dahil second hand shop to, natatimingan ko lagi mga mura nilang tinda. Ito yung offline Google ng mga teacher dito. Pang-translate nila yan from Japanese to English. Medyo old school pero mabenta pa rin yan. Hindi ako mahilig mga isda pero natutuwa akong pagmasdan tong mga pamingwit at mga pain. Meron talaga silang isang stall na puro pain lang. Medyo weird lang kasi itong artificial na mga pain na to ay mas mahal pa dun sa mga totoong pain. Ito mukhang turtle at palaka 800 pesos. Sa tagal ko dito alam ko na yung mga mura at mahal. 3 ballpen, 2 dyan pilot na friction pen at isang pencil. 30 pesos ko lang nabili. Itong IKEA plasticware ay nasa 3,500 pero nabili ko lang ng 300. Binili ko to para maging laruan ni Mika. Pero never say never kasi kapag nagkagipitan sa hugasin, talo-talo na. Na-observe ko kasi sa mga pamangkin ko, mas gusto nilang laruin yung mga bote-bote at remote kesa sa mga laruan. Dahil kitchenware ang magiging laruan niya, sure ako na walang toxic material. Ina-arrange ko pala yung mga baso, tinitignan na ni Mika. Siguro na natutuwa talaga siya sa mga kulay nun. Pagkatapos namin magmerienda ay nag-grocery kami kinagabihan. Pagka uwi ay tinira ko na yung mga house chores para meron kaming fresh na damit. Saktong podcast lang habang tumitira ng chores, dahan-dahan na matatapos din yan. Yung misis ko naman ay papaliguan na si Mika. Medyo pawisin si Mika kasi siya ay summer baby. Pagkatapos ng lahat ng chores ay saktong gitara lang tayo para mag-relax bago matulog. Ang lesson for today ay galing kay Neil Donald Walsh. Sabi niya, life begins at the end of your comfort zone. Kailangan natin gumawa ng mga bagay na uncomfortable para umusad tayo sa buhay. Naka 10 days na pala tayo sa ating consistency project. Maraming salamat sa pagsama niyo. Palagi lang tayo mag-power through sa mga plans natin. Tirahin natin isa-isa at huwag natin tingnan sa malaking picture. Pasasaan pa't matatapos din lahat ng tasks natin. Achievement unlocked din to si Mika kasi marunong na siyang sumunod dun sa mga pinapakita ko sa kanya. Maraming salamat sa pagsubaybay at suporta. Yun lang. Bye!